sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Tayo lamang po ang may pagkukulang. Dahil ang Diyos, lagi po tayong iniintay. Lagi po tayong iniimbitahan ng Panginoon. Pero tayo ay laging lumalayo sa Diyos. Alam na alam natin that God will provide all our needs. Philippians 4:19. Pero bakit hindi tayo sa Diyos na uunang lumapit? Minsan huli na ang Diyos lapitan. Diba ang doktor? Anong sabi ng doktor pag hindi na nila kaya? Ipagpa sa Diyos. Lahat ay gagawin. Lahat ay, doon kay Teacher Pelly, lahat ay isinalaksak na. Lahat. Pero nung huli, ang sabi, himala na lamang ng Diyos ang ating makikita. Lagi tayo po mga, ang sabi niya doon, isinusupply niya yung lahat ng kailangan natin. Tayo nagigising. Meron tayong kinakain 3 beses maghapon, minsan 5 pa nga. Meron tayong pamilya. Meron tayong mga anak. Meron tayong mga kaibigan. Hindi natin kayang ipagpasalamat sa Panginoon. Minsan nga, sabi ko, dun sa amin pong mga lingap, pagtatawag po ako, sabi nila, pag si Madam Babes ang tumawag, ibig sabihin, meron kayong blessing. Dahil ako po ang tumatawag sa mga batang merong mga regalo. Kaso nga lang, yung iba, hindi ko makontak dahil laging out of coverage. Kaya hindi nila nakukuha yung kanilang regalo. No? So minsan tayo na yun tayo na yung nagdi-disconnect dun sa Diyos. At minsan ang sabi ko nga, kapag may biyaya lamang kayo napunta sa Diyos, pag wala na. Nakakalungkot po ang mga ganung tao. Kita po natin at napanood po natin ang nangyayari ngayon sa California. Yun daw po sa California na yun, ay lahat ng mga sikat na artista ay doon nakatira. Mayayamang tao. No? Yung mga taga-Hollywood ay doon lahat. Before na nagkaroon sila ng global awardee, ay minak nila ang Diyos. Sabi nila, in our place, there is no God. God, sabi pa nila, God, the creator of heaven and earth, 0%. And after ilang araw, alam niyo po yung sunog, yun po ay hindi sa nagmula, hindi tao ang ginamit ng Diyos. Ano? Kidlat. At kahit anong gawin nila, hindi mapatay-patay. Pero meron pong isang nagpatotoo dun sa kanilang village. Tanging bahay lamang niya ang in-spare ng Diyos. No? Tanging bahay lamang niya. Talagang sabi niya, umiiyak siya, nagpapatotoo, napanood ko siya kanina dun sa Facebook. Sabi niya, talagang I am very thankful dahil tanging bahay na lamang ang hindi nasunog sa kalagitnaan. Nakikita natin ito sa aklat ng Daniel, dun sa nangyari, dun sa 3 kabataan. Diba? Nung tinapon sila sa apoy dahil hindi sila sumamba sa mga Diyos-Diyosan, anong nangyari? Ang nasunog ay yung nagtapon, pero yung itinapon dun sa apoy, kahit malamang balahibo ay hindi nasunog. Hindi malamang sila nag-amoy usok. At doon po makikita natin ang himala dahil may nakita akong nagpe-pray. Sabi niya, spare mo ang bahay na ito sa sunog.
Cover them tightly, Lord. Protect them. Kaya nga, kailangan natin lagi tayong nakakonekta sa Diyos. Kailangan talagang lagi tayong nakadikit dun sa puno. Hanggat kaya natin kumapit po tayo. Pero alam niyo po, ang panalangin ko, Panginoon, huwag mo po ako ang pakakapitin. Ikaw ang kumapit sa akin dahil may tendency ako na makabitaw. Tama po ba? Lagi po natin ay pagpe-pray. Ang sabi ng Panginoon, kayo sa awit, kayo ay nasa aking mga kamay. Walang pwedeng sumaling sa inyo sa aking mga kamay. No, kaya nga ang sabi ko, Panginoon, lagi mo akong hahawakan. Huwag ako ang hahawak sa iyo dahil ako may tendency makabitaw. Di po ba? Na talagang makikita natin ang nangyayari ngayon kahit na anong dami ng firefighter, hindi man lamang, kundi pakalat pa ng pakalat. At alam niyo po doon, yung kwento ko nga kanina, nakita ko rin po yun, merong isang puno na malayo sa sunog, pero siya po ay nagliliyab. Kaya sabi po nung lalaki, sabi niya, anong nangyayari? Malayo naman ito. At ang naalala ko po ay yung dun sa bush, na nagliliyab pero hindi nasusunog ang kapaligiran. At alam ko po, that is the presence of the Lord na tinitingnan kung paano tayo lalapit sa Kanya, kung paano natin isusuko ang buhay. Diyos po, yung po ang naunang nasunog daw ay yung taong yung pinakasikat. Yun ang unang nasunog ang kanyang mansyon. Sabi ko nga, totoo po ang Diyos. Mga kapatid, mga bata, ang Diyos ay buhay. Hindi siya natutulog. Yung sasabihin mong, kayang-kaya ko kahit wala ang Diyos. Meron din pong nangyari yun nung minak nila si Jesus somewhere in Brazil. Pagkatapos na yung kumbaga pinahiya, na talagang sinabi nila, kinaumagahan, plus flood, binaha. Na makikita po natin, kapag sinabi natin wala ang Diyos, sorry to tell you, ikaw ang pinakawawang tao sa mundo. Ang Diyos po ay buhay. Ang Diyos ay totoo. Kaya yung pinaglilingkuran kong Diyos at pinaglilingkuran ninyong Diyos, ano man ang hilingin natin, kaya niyang ibigay. Di po ba ang sabi ng Panginoon kapag tayo may umaaway sa atin sa aklat ng Romans? Ang sabi niya po, sa lahat ng umaaway sa atin, ang ating tagapagtanggol ay ang Diyos. Amen. Diba siyang ating kakampi? Sabi nga, magsumbong ka, huwag kay kapitan, magsumbong ka kay Diyos, sa Diyos. Tiyak papakinggan ka niya. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So makikita po natin, sabi niya nga ay, God provision, it reminds of His daily care. Inaalagaan niya tayo araw-araw. Ano? Inaalagaan niya tayo. No? Maging yung ating mga kapatid, yung ating mga magulang. Nakakakain tayo sa araw-araw. No? Binibigyan niya ng trabaho ang ating mga magulang. Na kahit walang-wala ka, kagaya po ng kwento sa Old Testament, si Elisha, siya po ay isang lingkod ng Diyos, nagkaroon ng taggutom, mahabang taggutom, tagtuyo. At ang sabi ng Diyos kay Elisha, pumunta ka doon sa ilog ng Karit at ikaw ay padadalhan ko ng pagkain araw-araw. No? Isipin niyo po kung sinong inutusan ng Diyos. Inutusan niya ba ay tao? Sino ang inutusan? Uwak, magdadala ng pagkain sa iyo araw-araw. Can you imagine that? No?
Ang Panginoon nagkikare sa bawat isa sa atin, sa araw-araw. Mamamangha ka sa lahat ng ginagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mamamangha ka kung paano kumilos ang Panginoon sa bawat isa sa atin. At dito po makikita, sabi ko nga sa inyo, simula't simula po ako nung naglingkod sa Diyos, pinakita ng Panginoon sa akin na hindi ako nagkamali ng pagpili ng aking pong paglilingkuran. No? So, nung una, sabi ko nga, ay nakikita natin na laging isinusuplay ng Diyos ang ating kailangan. Hindi lamang pagkain, kasi sabi nga sa Matthew chapter 4, verse 4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Doon po sa ating binasa kanina sa Exodus 16 verse 15, ito pong mga Israelite, nung iniligtas sila mula sa Ehipto, sila ay rumeklamo ng rumeklamo. Lahat na. Dadalhin mo lang, sabi nila kay Moses, dadalhin mo lamang ba kami dito sa ilang para patayin sa gutom? Samantalang doon sa Ehipto, kahit kami ay alipin, ay meron ng tinapay, meron pang karne. Kaya ang sabi ni Moses, ang sabi ng Diyos, naririnig ng Diyos ang lahat ng reklamo. At ang sabi ng Diyos, bukas ng umaga, lumabas kayo at meron kayong kakainin. Sa madaling araw, lumabas sila ng madaling araw. At paglabas nila ng tent, wala pong bahay noon, kundi mga tent lamang. Paglabas nila ng tent, doon nakita nila ng makapal na hamog. At nung matuyo yung hamog, nakita nila na ang daming tinapay. At alam niyo po daw, yung tinapay na yon, yun po ay pagkain ng mga anghel. Yung ibinigay doon sa mga Israelita. So, ito na naman. Matapos ng tinapay, kain sila ng kain ng tinapay. Nagreklamo na naman. Ang sabi nila, wala bang karne? No, karne naman ang hiningi. At sabi ng, alam niyo po, nung hapon, nagpadala ang Panginoon ng sangkatutak na pugo. Ibon. Ang tao walang kakontentuhan. Alam niyo po ang sabi ng mga wala bang sibuyas? Wala bang pepino? Alam na alam nila that God will provide. Kung ano man ang, nung una sabi niya, wala bang tinapay? Pinadala ng tinapay. Wala bang karne? Pinadala ng karne. Aba pagkatapos, nagreklamo na naman. Wala bang sibuyas? Wala bang, samantalang na, kung ano-ano na ang mga sinabi. Samantalang kami nung naandun sa Ehipto, kahit sila ay mga alipin, ay nakakakain daw naman sila ng may sibuyas, mayroon pang mga kung ano-ano. Likas pala ang tao na reklamo. Ganto kahit ngayon po lang, kahit yung mga bata, mananalangin sa pagkain. Pagbukas ng anong tawag doon, yung takip. Ito na naman, nagpasalamat na sa Diyos. Wala na bang iba? Kahit sa atin ngayon, pansin niyo po ba? Kaninang umaga na lang. Yun po ang sabi ko sa aking anak, dalian mo na at tayo ay pupunta sa simbahan, kakain na, doon na, luto na, pagkain. Binuksan niya yung ayaw kumama ng ulam. Alam niyo ba yung ulam? Fried chicken. Ayaw kumama ng ulam, magtitinapay na lang ako. Minsan, sabi ko nga, ang magulang, naiinis minsan sa mga anak. Bakit? Lahat na inilagay mo dun sa harap na magre-reklamo pa. Hahanap pa ng iba, yung wala. Bakit ba? Tama naman, alangan namang hanapin mo yung nandyan. No? Tama naman na hinahanap mo ay wala. Pero ang gustong mangyari ng Diyos sa bawat isa sa atin, magkaroon tayo ng kakontentuhan.
Tama? Magkaroon po tayo ng grateful heart. Magpasalamat po tayo sa Panginoon dahil lahat na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Minsan, kapag walang kakontentuhan ang tao, humanap ng humanap. Pero ang Diyos, kapag sinabi mo lang, yung kahit isip mo lang, ako po kasi ay nag-decide lang ng, yung kumbaga ay, sa akin pong isip lang, wala akong pinagsasabihan. Sa isip ko, parang sakit pa yung anong sarap nung, basta't meron po akong sinabi. Inisip lang. Okay, parang anong sarap noon. Alam niyo po, pagdating ng wala pang isang oras, yung isip ko na yon, maya-maya sabi, Madam Babes, meron pong nagpapadala sa inyo. Pagbukas, kung ano yung inisip ko, yun yung binigay na yun. So, ang Diyos ay talagang, yung aking pong panganay, sabi niya, Mama, anong sarap po ng lechong manok? Sabi, manalangin ka. Wala pa pong 5 minuto, pumatok. Madam Babes, ito na po yung inyong pang-ulam, lechong manok. Talaga. No? Sa atin po, yun lang minsan maisip natin, ibibigay po ng Lord yan, basta para sa iyong ikabubuti. No? Kaya nga po minsan ang tao, hindi nila tinatanggap, kasi hindi nila hinihingi. No? Hindi nila natatanggap kasi hindi rin nila ipinapanalangin. Nung bagong dating po kami dito sa Santa Rita, kasi galing po ako ng Victoria, sabi ko, yung mga pang-ulam, nakikihabilin ako para hindi masira. At araw-araw kang pupunta dun sa bayan, ang bibilihin mo lang ay, hotdog, yung mga malaki pa ang pamasahe kisa dun sa binili mo. No? Kaya, sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng rep. Dahil ayoko pong, minsan tanghali ng magising yung pinaghabilinan mo. Kailangan mong magluto ng maaga. At saka nahihiya ako, minsan yun na lang ang laman ng rep nila. Mapatay-patay, hindi mapatay dahil meron kang inihabilin. Kaya sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng rep. Yung donuts. Nagdo-donuts kami. Araw-araw. Yun lang ang laman ng panalangin ko. Panginoon, bigyan mo ako. Wala pang 15 days. Talagang binigyan ako ng Panginoon ng rep. So, wala na akong naaaba ng tao. At lahat po ng meron dun sa loob ng bahay namin, ito'y aking pinanalangin. Kaya nga sabi, daily care for you. No? Subukan nyo rin po yung ginagawa ko. Doon po sa Morantibil. Pinaano ko po din sa mga kapatiran din. Sabi, nananalangin ba kayo? Opo, nananalangin. Ano ba yung gusto nyong mangyari ngayon sa inyong buhay? So yung pala, meron silang mga prayer request sa Lord. At nung pong kinalingguhan, lahat sila'y nagpatotoo. Totoo po pala yun na pag tumawag kami sa Diyos, ay tinutugon kami ng Diyos sa inyo pong buhay. Ano po yung panalangin ninyo? Meron ba kayong panalangin na hindi pa natutupad ng Diyos? Minsan, malapit nang tuparin. Nangayaw ka dahil ikaw ay nainip. Kumbaga dun sa ay ihuhulog na. Ingay nangayaw ka. Hindi ka na nanalangin dahil nainip ka. Sa halip na malapit na sa iyong bahay, biglang hinila. Dahil nainip ka hindi ka na nanalangin. Ang connection po natin sa Panginoon ay talagang mas higit pa sa connection kahit sinong pinakamataas na politiko. Nung po ako ay naghahanap buhay, wala po akong backup. Ang backup ko po ay si Lord. Pero madali po ako natanggap sa trabaho.
So dito po, isa pa, ano po ang sabi ng Panginoon? Binigyan din po tayo ng pag-asa ng Panginoon. Binibigyan niya tayo ng hope. Hindi po yung sigarilyo ha, kundi yung hope. Ano po yung hope? Pag-asa. Binibigyan tayo ng pag-asa ng Diyos na lahat ng ating dinudulog sa Kanya, ito ay yes and amen. Ang sabi nga lang sa Habakuk, maghintay ka. Though it will tarry, pero it will happen. Bagamat naaantala, pero ito po ay nangyayari at nangyayari. Makikita po natin, sabi nga doon sa atin po, nagtaka ang mga Ehipto, ang mga Israelita, ano itong pumapatak mula sa langit? Isipin mo po yun, yung pagkain ng anghel, ibinigay sa mga tao para may makain. At doon po, sabi nga, paggabi, merong pillar of clouds, merong pillar of fire. Kasi ito po ang kanilang ay wilderness. Meron silang ilaw. Kahit nung pumuna walang ormeko. Pero nung sila ay naglalakbay, hindi po sila nadidimlan. Kasi po may pillar of light. At kapag mainit, may pillar of clouds. Ganun po ang ating Diyos. No? Kaya hindi po tayo magsisisi na tayo po ay nakakilala sa Diyos, kundi it is our privilege na tayo po ay naging kabahagi bilang anak ng Diyos. No? Naging kabahagi po tayo at tayo po sa John 1:12 na binigyan po niya tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ito po ay pribilehiyo na tayo po ay naging anak niya. Hindi na po tayo ampon, kundi anak niya. Amen. Amen? Palakpakan po natin. Ang mga anak ng Diyos ay pumalakpak dahil talagang ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon at sa lahat ng oras. God's provision is to test our obedience. So yung nangyari po kay Abraham, si Abraham po ay 100 years old na, wala pa po siyang tunay na anak kay Sarah. So ang sabi po, ang pangako ng Panginoon kay Sarah, ay kay Abraham, sa susunod na taon, sige, kung pagpalagay nung nagkaanak sila kay Isaac, siya ay 99. Dahil ang sabi ng anghel, sa susunod na taon, ay manganganak si Sarah. Si Sarah po ay 90 years old. 90 ha? Wala na siyang, hindi na siya nireregla. At siya ay menopause na. Kaya nung marinig niya, yung sabi ng anghel, siya ay nagtawa. At ang sabi ng anghel, bakit tumawa si Sarah? At doon po, makikita po natin, noong sunod na taon, sabi pa ni Sarah, meron pa kayang, kung sa atin sa ating word, meron pa kayang asim si Abraham para ako'y sipingan? Dahil ang sabi niya, wala na, tuyo na. Tuyo na si Sarah, at ang sabi pa nga, amoy lupa na. Sa ating kapanahunan, yung 90 years old, diba? Uugod-ugod na. No? Wala na. Kaya ang sabi nga ni Sarah, meron pa kayang, ano ba yun? Hindi ko maano yung, yun na lang, meron pa kayang asim si Abraham para ako'y sipingan. Pero ang sabi nga niya, sabi nga po ng Panginoon, may imposible ba sa akin? Sa palagay nyo, may imposible ba sa Diyos? Wala. Lahat ay posible. At kinaisang taon nga nagbalik, si Sarah ay nanganak kay Isaac.
90 years old at si Abraham ay 100 years old. Isip-isip natin, sabi ko yung 100 years old, hindi makakasampa pa. Ay, pero wala ngang imposible sa Diyos. Lahat ng bagay ay posible sa ating Panginoon. At pagkatapos manganak, at the age of 8 ni Isaac, ang pangako ng Panginoon sa lahi ni Isaac magmumula ang lahat ng lipi, lahat ng tao sa mundo, at ito'y magiging sindami ng buhangin sa karagatan. Nangyari o hindi nangyari? Nangyari. Dahil bakit? At pag nung dumating ng 8 years old na si Abraham, ang sabi ng Panginoon, Abraham, ialay mo ang iyong anak sa akin. Opo? So si Abraham, sabi ni Abraham, opo. Kinabukasan, gumising siya ng maaga, daladala ang kahoy, daladala ang punyal, at nung habang naglalakad yung mag-ama, dahil sinabi ng Diyos, pupunta ka sa bundok ng Moriah. Habang sila'y naglalakad, siguro dahil ang bata ay matanong, di po ba? Sabi ng bata, Ama, handa na ang lahat sa pag-aalay natin, nasan ang ating ihahandog? Gaano kasakit sa isang ama na ang ihahandog ay mismong kanyang anak. Gumawa ng altar si Abraham, itinali yung kanyang anak. Ang sabi po ni Abraham, ang Diyos ay magpuprovide. Kaya nga, tinatawag na ang Panginoon is Jehovah Jireh. Kaya po, doon makikita, nung aakmain na pong sasaksakin ni Abraham yung kanyang anak para ihandog sa Diyos, tumawag mula sa langit, ang sabi, Abraham, huwag mong sasalinin ang iyong anak dahil nakita ko kung paano ka sumunod sa akin. Tayo, oras lang ibibigay natin sa Panginoon. Minsan, hindi pa natin kayang ibigay. Tama mo ba? Pag Sunday, pagka yung ibang araw na, tayo ay mananalangin, wala pang napunta. Pag ang panawagan, tayo mapunta sa outing, nako po, alapaw na sa lahat ng sasakyan. Pero ang Diyos, nung natest niya si Abraham, na handa niyang ibigay pati buhay ng kanyang anak para lamang masunod ang Diyos, ay nakita ni Abraham. Kaya naman kung paano pinagpala ng Diyos si Abraham dahil nakita kung paano sumunod. Wala ba sa atin pong pagsunod, walang room for yung ipagkakait mo. Lahat ay ibibigay mo. Kaya sa atin po, sabi nga doon, ang Diyos ay magsusupply minsan to test our obedience. Nakita natin kung paano pinayaman ng Diyos si Abraham. Kung paano ang lahi ni Abraham ay pinayaman. Kaya tayo po, lahi po tayo ni Abraham. Alam niyo po ba yun? Nalahi tayo ni Abraham? Kasi sabi nga po doon, ang kanta, di ba, yung kinakanta dyan, Father Abraham, seven children of Father Abraham. Si Father Abraham, si Amang Abraham, siya po ay a man of faith. Can you imagine ang sabi niya doon? God will provide. Kaya nga po kung kayo magpapangalan sa inyong mga anak, kailangan laging nasa Biblia. Dahil it will manifest. Nagmamanifesto po, nangyayari. Doon po sa aking anak na yung pong aking bunso, si Jireh, at God's provide talaga.
lahat po ng pangangailangan niya, hindi po siya nauubusan. Dahil bakit? Nagmamanifest ang ating po, yung pangalan ng ating mga anak sa kanilang buhay. Pag ang pangalan ng anak mo ay Winston, no? At magagalit ka, bata pa, nagsisigarilyo na, kasi ang pangalan niya ay Winston. Sigarilyo kasi yun. O yung mga pangalan ng alak, ano yung pangalan ng alak? Meron pa. Yung sa mga Alfonso, siya, lasing na lasing yung mga anak ninyo. Ano? Oh. Ha? Jean! Oh, Gina. ano yung pangalan? Yun po yung nagmamanifest. Ano? Malalasing ka. Pag Jean. Oo. Kaya nga, dun po makikita natin na maging aware po kayo sa ipapangalan nyo sa inyo anak. Huwag po din po kayo magpapangalan ng Jacob kasi si Jacob, siya po ay anong tawag dun? Kasi di ba si Jacob ay di ba siya ay hindi ko si Jacob ay bunso sa magkapatid ni Esau. Siya ang pangalan ng Jacob ay manlilinlang. Tuso. Tuso. Yun. Tuso. Na? Kaya makita po natin na talagang maging aware tayo. No? Kailangan, meron po kasi yung nakikita ang ipinapangalan sa sa mga Google or sa nakikita na. Tingnan niyo po mamaya, ano po ang ibig sabihin ng pangalan mo, Tess? Ay, hindi mo pa alam. Hanapin mo mamaya. Ako po, ang pangalan ng Genevieve ay Guard. Kaya naman hanggang ngayon, nagwagwardya pa ako dun sa mga bata. No? Na kahit ako ay nagsasalita, kita ko kung ano yung ibig sabihin ay to guard, nagbabantay. Talagang bantay ako, hindi ako bantay sa lakay, hindi bantay talaga. Na kaya, mamaya po, hanapin nyo sa inyong, ang pangalan ninyo, kung anong ibig sabihin. At yun po ay makikita ninyo, Si Jacob, nung siya ay bata pa, nung nasa sinapupunan pa lang siya ng kanyang nanay, hinahawakan niya na yung makikipag-unahan na siya kay Esau palabas. Hinahawakan niya na yung sakong. At ang sabi ng Panginoon kay Rebecca, dun sa kanyang nanay, sa asawa ni Isaac, kay Rebecca, sabi niya, ang nasa iyong tiyan ay dalawang bansang magkalaban. Doon pa lang sa tiyan pa lang. Kasi, isipin mo, baby, sanggol, nahawak na agad dun sa sakong at makikipag-unahan na lumabas. At nung lumabas na habang nagluluto si Jacob ng butong mapula, kung ano mang tawag doon, sa mapula daw kasi ay gutom na gutom si Esau galing sa pangangaso. At ang sabi ni Esau, sabi niya ay, bigyan mo ako ng niluluto mo dahil mamamatay na ako sa gutom. At ang sabi naman ni Jacob, bago kita bigyan, ibigay mo muna ang pagkapanganay mo sa akin. Yung bunso, ang sabihin sa panganay, bigay mo yung karapatan mong maging panganay sa akin. Kaya yung pagkapanganay ni Esau, na dapat siya ang susundin, ang sinusunod ay si Jacob. No? Dahil sabi niya, aanhin ko ba ang birthright kung mamamatay naman ako sa gutom? Isipin mo, ang karapatan mo bilang panganay ay sa isang tasang balatong lamang, kunyari balatong, sa isang tasang balatong, wala ka na ang pagkapanganay mo. Kaya ang sabi niya doon, ng Panginoon, ang panganay ay susunod sa bunso. At yun po ang nangyari.
At totoo pong may karma, sinasabing may karma. No? Anong sabi po doon? Nung siya naman ay pumunta kay Laban, di ba? Siya ay tinuso din ni Laban. Pero siya ay pinagpapala ng Diyos lahat ng mahawakan ng kamay ni Jacob. No? Kaya doon po makikita natin ang pagpapala po ay sumasama sa lahat ng anak ng Diyos. Naranasan niyo po ba yun? Si Joseph, di ba? Nung siya ay naandun sa lugar ng Parao, pinayaman ng Parao dahil kay Joseph. Kaya po dapat tayo is a channel of blessing. Dapat po tayo ay maging channel of blessing, hindi po tayo maging troublemaker, kundi tayo ay channel of blessing. Kaya po dito po makikita po natin na habang sabi niya the blessing of bread from heaven came into responsibility of obedience. May responsibilidad naman po tayo. And then, sabi po, sabi niya nga, God is our provider and our ultimate source of sustenance. Ang Diyos lamang po talaga ang ating pong pinagmumulan ng ating ikabubuhay sa bawat araw. Amen? Nauulanan po yata kayo, tapos naman na po tayo. So doon po makikita natin